Samahan nyo kami sa isa na namang makabuluhang araw sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pag-ibig at good vibes dahil mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya! At dahil Friday ngayon, mga kasambahay, open po ang ating clinic sa MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City para magbigay ng libreng serbisyo sa ating pong mga kababayan. Kaya po sa mga nangangailangan ng free medical services, ang registration time po sa MCGI Clinic ay 5 a.m. to 9 a.m. At kung kayo naman po ay nasa area ng Pampanga, open din po ang ating MCGI Diagnostic Center located at MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Bukas naman po ito from Monday to Friday pero ang registration time mula Lunes hanggang Huwebes ay 10 a.m. hanggang 12 p.m. habang 5 a.m. to 9 a.m. naman po tuwing Biyernes. At tuloy-tuloy naman sa pagbiyahe sa iba't ibang lugar sa bansa ang MCGI Mobile, Dental and Optical Clinics. Ang unit number 1 ay nasa Quezon Ave, Barangay Katbangin, San Fernando City, La Union. Ang unit number 2 ay nasa Block 11 Phase 2, Barangay Cristo Rey, Capas, Tarlac. Ang unit number 3 ay nasa Purok 9A, Barangay Poblacion, Tupi, South Cotabato. Ang unit number 4 po ay nasa Guiwan, Barangay Hall, Zamboanga City. Ang unit number 5 ay nasa Barangay Fuentes, Banate, Iloilo. At ang ating pong unit number 6 ay nasa Celadon Town Square, Abuno, Barangay Pahak, Lapu-Lapu City, Cebu. Mga kasambahay, isa sa mga popular na merienda at pasalubong ang sweet and creamy dessert na cheesy donuts. Bukod kasi sa budget-friendly ang ingredients nyo, ay madali rin itong gawin. Kaya swak po itong pagkakitaan. Kaya naman, cheesy donuts po ang making seminar ang handog po natin para sa ilang mga kababayan natin sa Rizal Avenue sa Caloocan City ngayong araw. Easy. Yun o. At tuloy-tuloy sa pagsasagawa ng public services ang MCGI Youth. Mamaya ay matutunghayan natin kung paano nagtulong-tulong ang grupo mula sa iba't ibang dako ng mundo sa pagsasagawa ng Coastal Cleanup Drive at iba pang public services para sa ating mga kababayan sa nagdaang linggo. Maliban dyan, abangan mamaya kung ano at saan pa sila maghahandog ng libreng serbisyo ngayong araw. Tama. At siksik talaga sa public service ang ating programa ngayong araw dahil ito naman din talaga ang goal ni Kuya nung simula ang Good Morning Kuya na mai-share natin ang ating mga public services, libreng serbisyo para sa ating mga kababayan. Dahil nga syempre, si Mr. Public Service ang nag-create ng Good Morning Kuya. Kaya sa mga kasambahay natin na nangangailangan ng mga libreng medical services, tutok lang kayo para malaman yung saan po kayo pwedeng lumapit na pinakamalapit na MCGI Charity Center. Yes, and syempre gusto rin nating pasalamatan, i-shoutout na natin yung ating mga volunteer doctors and staff dito sa Marikina at sa ating pong diagnostic center. Good morning Good po! morning! At ngayon, kumustahin naman natin ang lagay sa ating medical service area mula kay Sis Ira Mariano. Good morning, Ira. Kumusta dyan? Yes, Joshua, good morning! At good morning sa inyo po mga kasangbahay. Welcome po sa atin pong MCGI Charity Center dito po, specifically sa atin pong medical consultation area. At sa mga nagtatanong muna, no, ngayong araw ng Friday, June 19, 2026, ano nga ba ang mga libreng serbisyo natin dito sa MCGI Clinic? Ang atin pong mga free services mga kasangbahay, meron po tayong medical consultation for adult, meron din tayong pediatric consultation, optical with free reading glasses. Meron din tayong OBGYN consultation ngayong araw. At meron din po tayong dental services kasama po dyan ang check-up, extraction at postizo. At ang iba pa nating services mga kasangbahay, meron tayong ECG, CBG or sugar test. Meron din po tayong urinalysis at physical therapy. At syempre, lagi nating paalala, libre din po ang atin pong mga gamot at atin pong mga vitamins dito po sa MCGI Clinic. Sa atin pong MCGI Clinic Pharmacy. Kaya wala po kayong aalalahanin. Pagpunta nyo dito, wala naman po kayong babayaran. At ngayon po, no, sa mga nagtatanong na rin, at paano nga ba yung ano natin, yung proseso natin sa ating pagpapacheck up, pagpapakonsulta dito po sa ating clinic kasi may mga recent po tayong naging change
changes pero improvements naman po dito sa ating clinic. Ngayon tatanungin natin yan, makakapanayam natin ang atin pong MCGI Clinic Coordinator. Kasama po natin si Miss Cyril Era. Good morning po, Miss Cyril. Bati po kayo. Good morning po, Miss Ira, and good morning po, Kuya. Yan po, Miss Cyril. Speaking of the process po nung kung paano tayo makakapagpakonsulta dito po sa MCGI Clinic, can you give us po yung thorough po and step-by-step procedure kung paano ba magpapacheck up ang isang pasyente dito po sa MCGI Clinic? Para po sa ating pong procedures and then flowchart po, kumbaga po Yes. para sa ating mga patient. Of course, ang ating pong first step, ang ating entry sa ating pong mga clients, doon sila manggagaling sa ating entrance, na kung saan nandun po yung ating pong mga nurses, ang ating pong mga marshal, para po to triage ang ating mga clients, para po doon pa lang po ay malaman na po kung saan po silang category na ilalagay ng ating po mga nurses. So meron tayong 3 categories, Miss Ira. Okay. Yung po yung ating po blue for priority, and then red for emergency, and then white natin, yun naman po yung regular clients natin na tinatawag. So lahat po yun ay naka-itemize, naka-categorize para at least organize. Kumbaga lahat ng ating mga patient naka-identify kung saan po silang area na dapat na need po nilang puntahan. So yun po yung tinatawag natin na first step para po sa ating pong procedure. Okay po. So, dun sa triage po, Miss Cyril, kahit po first time po nila at regular na po na mga pasyente, dadaan pa rin po sila dito. Tama po ba? Yes po, sila po ay magagaling sa ating entrance, Miss Ira. So doon po pa lang sa entrance, kumbaga doon po yung entry natin, andun po yung bag check po, and then doon po yung triage natin. Magbibigay po ang ating mga nurses na mga IDs po doon. Okay. Yung 3 color po natin na tinatawag po. Okay. So, the next step po, Miss Cyril, ano na po yung kasunod na dapat nilang gawin? Next step natin, of course, waiting area. Lagi tayo may waiting para lahat sila nakaupo, Tama. naka-organize, kumbaga relax po yung mga ating mga clients habang sila po ay nag-aantay ng queue po sa bawat mga tables. Ang ating mong third po ay ang ating mga social intake natin, ang ating pong mga para-social worker, andun po ang ating mga secretary to get po yung ating pong social intake form. Okay. And then at the same time, yung pong medical form para po ma-register po sila, makuha po yung mga information po nila na need po ng ating mga kasamang doctors para po sa kanila pong ipapa-check up. Okay. So, eto na po yung parang kinukuhaan na rin sila ng vital signs po. Tama po ba, Miss Cyril? Doon pa lang po ay pagkuha pa lang po ng mga information, Okay. identification, Miss Ira. So, yung pong form po natin, registration po yon tinatawag natin, Miss Ira. So, lahat po na information kinukuha natin, socio-economic, yung pong kanila po mga location, address, Okay. yung kanila pong, kumbaga, kalagayan, yun po, Okay. para ma-assess natin kung hanggang saan natin sila pwede pong i-assist. Yun po. Okay po. So, for the next step, ano na po yung dapat po nilang abangan naman sa next step po? Parang step 4 na to, Miss Cyril, Yes no? po. So step 4 naman po natin, doon po makikita ang ating mga nurses, ang ating po mga DRT para po mag-vital signs naman po. Okay. So doon po kakausapin sila ng ating mga mababait na mga nurses, ng ating po mga kasamang DRT to get po yung mga chief complaints, kumbaga po aalamin ba't po sila nagpunta dito, Okay. ano po yung sadya po nila, ano po yung nararamdaman po nila. Yung po yung need na makuha ng ating mga available nurses at mailagay po sa ating mga form. Gayon din po yung po mga necessary information, yung po mga information for ano po yung maintenance, ano po yung iniinom po nilang gamot, ang kanila pong BP, and then pati po yung weight, and then kung temperature, kung sila po ay nilalagnat po. Especially yung mga pedya po. For example, dun po sa step 4, ang kanyang gustong ipakonsulta talaga, yung kanyang mata po. So, dun na rin po ba siya malalagyan ng mismong ID niya na nakalagay optical or ophthalmology consultation po siya? Tama po ba, Miss Cyril? Opo, bali from there po, naka-identify na po kung siya po ay talaga po ay for opta. Kasi meron tayong category po for opta. Kung opta po ay usually disease po yon, kadalasan ng ating mga nasa opta ay yung may mga sakit sa mata, Yes. may katarata, may glaucoma, pero may kadalasan naman kasi mga pasyente need lang ng reading glass. Okay. Sila naman po ay ilalagay naman natin for optical service. So from there po,
naka-itemize din po kung anong services na po nila. Tapos dun sa step 1 po natin, no, dun pa rin may ibang category po yun. For example, ang lumapit po sa atin is PWD. So, dalawang ID na po ang meron siya. Yung, anong color nga po yun? If PWD po, yung priority po. Color blue po yun. Blue po. Miss Ira. Tapos Opo. saka po, dun malalaman sa step 4 natin if optical or ophthalmology. For Yes example, po. yung kanya pong consultation. Okay po. For the next step po, yung step 5 natin, Miss Cyril, ano na po ito? Feeling ko, check up na po ito, no? Correct po. Of course, lahat ng pasyente natin need nang pumunta sa mga Yes. doctors. Atat na, di ba po? Ganun po. So sila po ay mag-proceed na sa ating mga available doctors, Okay. sa mga tables ng ating mga doctors. Dala-dala po yung kanila po mga forms po. So kompleto po na information po yun. And then once na nakausap ng mga doctors, kukunin po nila yung reseta at kung ano po yung mga need po nila na i-undergo, mga procedures, yun naman po yung next nilang gagawin po, Miss Ira. Okay, so after ng check-up, na sabi na nila lahat sa doktor, lahat po ng kanilang pong concerns, at ano na po yung kasunod na step po na gagawin nila? Kasi feeling ko, andito po, nakatapat tayo eh. Clinic na po ba ito sa ating pong pharmacy po? Kadalasan ng ating mga clients ay diretso na po sa ating pharmacy to Okay get po. po yung mga medicines na nireseta ng ating mga doctors, yung mga prescribe po ng ating mga available doctors sa araw na ito. Pero may iba rin po na need po mag-undergo for check ng sugar, need po magpa-CBC, available po sa atin po yung Miss Ira, and urinalysis. After po nila magpa-laboratory, babalik ulit sa doktor para po mabigyan po ng diagnosis bakit po, bakit po masakit yung pag-ihi ni nanay o ng pasyente natin, chinecheck po yung laboratory result, then saka po sila bibigyan ng reseta. Okay. Ayun po. Miss Cyril, may question lang ako doon, no? Kasi nabanggit mo na pwede silang magpunta rin sa ECG or CBG or sa ating urinalysis sa iba pong mga laboratory test natin. Ibig sabihin ba, hindi lang po isang serbisyo ang pwede nating maibigay po sa atin pong mga pasyente dito po sa MCGI Clinic? Opo, bali lumalabas po yung mga other services po natin na yung Miss Ira, yung ECG, yung po mga laboratory procedure, and then yung pagkuha po ng mga result po ng kanila po, for example, kung need na i-refer sa OB, mga other services na po natin, or kung need po silang pa-PT. So yun po, Miss Ira. So may other clients natin need na i-refer po sa other services, or may iba naman po need naman po mag-undergo ng mga laboratory procedures, saka po sila bibigyan ng mga gamot po. Okay. So kasi minsan may mga nagtatanong po sinasabi nila or parang nagtataka sila baka hindi po ako pwede pumunta dito kasi baka isa lang ang pwede kong ipagawa. Sa susunod na lang po babalik ako. Pero kung nirefer naman na po sila ng kanilang doktor at this time po, sa ngayong araw din, balik lang din po sa kanilang doktor at saka po sila makakapunta sa pharmacy. Tama po, no? Yes po. Bali, once na-refer na doktor for siya po ay PT, tapusin lang po muna, and then after po kuha ng gamot. Pero pag abot pa po, Miss Ira, sa Opo. ating registration time, pwede pa po sila mag-cater ng other services. Okay. Yun po. So kukuha po sila ulit ng, kung ni-refer po sila ng doktor, naka-indicate na po yun sa patient form na siya po ay referral for optical or opta, pwede nyo pong actually ma-avail lahat ng mga services Ang galing. pagpasok po sa oras. Naku, Ayun kaya po. mas maganda, mas maaga kayo mga kasangbahay para one stop na lang lahat dito Correct sa atin po. pong MCGI Clinic. So, Yes po. after the consultation, after po ng ibang referrals ng doctor at nakadiretso na po sa pharmacy, kung nagawa po nila lahat yun, ano pong next step pa natin, Miss Cyril? In-encourage natin ang ating mga clients na as long as nandiyan po yung mga government agencies natin, Okay. pwede sila mag-ask sa ating mga kapartner na agencies, affiliated na mga government agencies, para ma-educate po, ma-inform po sila, magkaroon sila awareness, ano po yung na-offer ng ating mga pag-ibig, PhilHealth, para po ma-maximize po yung mga benefits po na Miss Ira. And doon din po lalabas po yung ating pong MCGI servants na kung baga po ay sila lang po yung mga ngamusta, feedback, inputs, ano po yung kalagayan po nila, ano po yung masasabi po nila, or baka may suggestion din po sila. Ayun, maraming salamat, Miss Cyril. And I think, ano na po ito, no? Closing na po ng atin pong pagpapacheck up. Halos ito na po yung final step natin. Or meron pa po ba silang kailangang tandaan, reminders po bago po sila umalis po ng MCGI Clinic natin?
ang reminders lang natin sa ating mga clients, of course, hindi po nila iuwi yung mga forms. Need po is-render po yung mga forms po sa ating mga LKD, sa ating mga secretary. And then make sure, wag iiwan, kakalimutan ng mga index, tandaan ng kanilang mga index number para po if ever mawala, may profiling naman po tayo dito, naka-intact po information po nila. And don't worry po sa ating mga clients na kinukuha natin mga information, sinesecure natin ang kanila pong data privacy. Nagko-comply po tayo for data privacy. So lahat po ng mga information na ibibigay ay secure po. Dito lang po mismo sa ating charity center. Yun po. Maraming salamat. Medyo marami tayong naging katanungan kay Ms. Tyrell. Pero sana mga kasangbahay, naliwanagan po kayo sa kung paano ang proseso kapag kayo po ay pupunta at magpapakonsulta dito sa ating MCGI Clinic. Ms. Tyrell, baka meron kayong gustong batiin or mensahe po sa atin pong mga kasangbahay. Go ahead po. Ang mensahe ko lang po, even though po may mga changes tayo, adjustments, improvements, of course, para po sa kanila pong benefits po yon, para maging organized, maayos, kumbaga po ay maging easier for them kung ano po yung mga steps natin by procedure po, step by step procedure po. And ayun po, dito po yung mga available natin mga staff. Andiyan po ang ating mga kasama LKD, si Brad Neal, ang ating mga kasama sa pharmacy. Sila po ay of course in-orient kung paano sila inom ng gamot. So hindi po magiging at loss ang ating mga patient. Lahat po ay aware sa paano po inumin ng gamot, ano po next nilang gawin. Ayun po, Miss Syra. Yan, maraming salamat po muli, Ms. Tyrell Era, ang atin pong MCGI Clinic Coordinator. At kagaya po ng sabi ni Ms. Tyrell po, no, lapit lang po kayo sa atin pong mga staff kapag kayo po ay medyo nalilito, meron kayong mga katanungan. At yun po, muli nating pinapaalala na hindi naman po exclusive po sa mga Mariqueños o sa mga members lang po ng Church of God International ang pagpapacheck up natin dito sa MCGI Clinic. Basta meron po kayong pangangailangan po sa atensyong medikal, punta lamang po kayo dito, libre po at wala kayong babayaran. Yun lang ang aking update ngayon. Puntahan naman natin ang isa pa nating kasama. Sino ba ang pupuntahan natin? Si Tini Balanon. Anong update dyan, Tini? Good morning, Ira! Good morning, mga kasambahay! And of course, good morning, Kuya! It's another Friday morning! Kaya nandito tayo ngayon ulit sa MCGI Charity Center sa number 141 A. Rodriguez Avenue, Marikina City. At nandito tayo sa ating optical services area. Makikita po ninyo sa aking kanan, tuloy-tuloy po yung pagsaserbisyo ng atin pong optician, ng atin pong optometrist dito po sa mga pasyente natin na nakaabot na dito sa second floor ng atin pong MCGI Charity Center. Kung mapapansin kasi ninyo mga kasambahay, hindi pa ganun kadami yung tao dito sa optical services area kasi nag-aayos pa sila ng forms nila sa baba. So ang dami pong tao sa baba po nitong ating clinic sa first floor po natin. Pero dito sa second floor, hindi pa ganun karami kasi nag-fill pa po sila ng kanilang mga forms sa atin pong ground floor. Kaya ito pa lang po yung atin pong mga pasyente dito sa optical services area. Pero unti-unti nadaragdagan sila, no? Kasi kanina pa ako nandito, tinitignan ko rin yung dami ng mga pasyente natin ngayon. So, unti-unti dumadami na rin, nadadagdagan yung ating mga pasyente. At mayroon na rin naman na mga tapos ng magpakonsulta na nakapunta na rin sa iba nilang kailangan pagkonsultahan or nakauwi na rin or nakaalis na rin dito sa ating clinic kasi yung iba talaga, optical services lang naman talaga yung kailangan nila. Pero gaya nga ng sinabi ni Ira kanina, kung may time pa naman kayo at tapos na kayo magpa-check up doon sa priority ninyo na kailangan makapagpa-check up kayo, pwede naman kayong bumisita rin doon sa iba pa nating mga services na meron dito. Lalo na kung inirecommend din naman sa inyo ng inyo pong mga doktor. At speaking of pasyente, may kasama tayo ngayon dito. Magpapacheck siya ng kanya rin pong paningin. Siya po ay si Nanay Luisita. Good morning po, Nanay. Morning po. Nanay, pwede po ba namin kayong makausap? Sige po, pwede po ba tayong tumayo? Tatayo Para, ako. opo, para makita po kayo nung ating pong mga kasangbahay. Ayun, good morning po, Nanay. Good morning. Good morning, Nanay. Ilang taon na po kayo at taga saan? 61, taga Malanday. Ay, 61 ka na po. Hindi po halata kay Nanay na 61 na siya. 61 na po Opo, ako. pero Nanay, kamusta naman po ang inyong pagpunta dito sa ating clinic? Anong oras po kayo nag-prepare? Ay, pumunta po kami rito 4 a.m. Pumila kami. First time. First time niyo po dito sa ating clinic. First time. May nag-invite lang. Sabi niya, punta ka dun sa MCGI. May free
magpasalamin. Opo. Try mo, sabi niya. Sige, punta ako. Kaya, kinukulit niya ako eh. Sige, punta ako. Sinama ko na rin yung kasama ko sa bahay kasi sumasakit ang ngipin. Ayun, nasa dental services Oo, po siya. nandun na siya. Opo, pero ano po bang nararamdaman ninyo, nanay, sa inyong paningin? Ano po bang nangyari? Gusto ko lang magpalit ng salamin kasi malabo na, magasgas na. Tsaka isa pa, may time din na nakakasakit ng ulo. Baka kailangan na po talagang palitan, Palitan, kasi pwedeng oo. tumaas yung grado ninyo. Ganon. Mm. Pero kailan pa po yung salamin ninyo, nanay? Siguro 2 years na. Ay, oo nga. 2 years. Kasi kung hindi ako nagkakamali, at least dapat every year nakakapagpa-check tayo ng paningin. Kung kailangang mapalitan. Pero at least po ngayon, makakapagpa-check kayo at sa awa ng Diyos, kung loloobin, mapapalitan din po yung salamin ninyo. I pray so. Opo. Pero nakapagpa-check up po ba kayo ng inyong mata sa recently lang or sa labas? 2 years ago na rin ako Nakapagpa-check. last check up. Dito na lang uli yung Susunod. ngayon. Opo. Kasi nung February sana magpapa-check up ako sa Amang Rodriguez. Hindi natuloy kasi nahulog ako sa hagdan. Nagpagaling pa ako. Opo. At least ngayon po, after po ninyo gumaling, libre pa po yung magiging check-up ninyo. Oo. At kung sakali, pati pagpapalit ng inyo pong salamin. Kasi kinukulit ako nung friend ko. Sabi niya, sige na, punta na tayo. 7 cancel na ako. Sila nakapunta na rito, balik-balik na sila. Tapos ngayon, nagpunta ako, may kasama ako na nagpa-dental. Opo. Sabi ko, halika na, sumama ka na, baka will lang Lord na mabunutan ka na kasi ikaw rin, hindi ka rin makapagpabunot kasi wala kang time. Eto, tamang-tama, may time ka, tara na, sabi ko sa kanya kanina. Sakto. Kamusta naman po ang experience nyo dito sa clinic? Ayos naman po. Nahihirapan lang ako kanina kasi nakapila kami sa labas, nakalimutan ko yung tungkod ko. Ay. Yun lang, Opo. excited na makapunta. Opo. Pero nung nakapasok na, sabi ko, wow, ang ganda ng building. Komportable po Oo. kayo. Tapos, Pero, opo. siyempre kasi, pag pumunta ka sa mga ganito, iisipin mo agad kung saan banda o malayo ang CR. Nakita ko ang lapit lang ng CR pagpasok. Opo. Ay, sabi ko, wow, Opo. ang daling kumilos. Opo. Tsaka yung paligid, komportable kasi malapit lang yung tubig. Tapos may nagsiserve pa ng pagkain. Wow, kaso po kayo ng maayos. Sabi ko nga, siguro pag uwi, may share ko doon din sa mga neighbor namin Opo. na wow dito. Alam niyo po, nanay, kapag umabot ka pa ng tanghalian, libre rin ang tanghalian niyo. Ganun. Opo. Tsaka kapag kailangan po ninyo ng tungkod na, bawa nahirapan po kayo, kagaya po kanina naiwanan po ninyo, pwede po tayong manghiram. Mayroon po tayong mga naka-standby dyan na mga tungkod para pwede sige. pong magamit ng mga pasyente natin. Sige. Opo, yan din po kasi talaga yung gusto ng aming Kuya Daniel na hindi lang libre yung pagpapakonsulta. Gusto niya, lahat ng pupunta dito sa ating clinic, komportable po. Kasi karamihan din mga PWD, karamihan matatanda na. Kaya yung kaalwanan sa pagpunta po dito, yun po yung isa talaga sa gusto ng ating Kuya Daniel. Siya po yung kuya natin dito sa Good Morning, Hello Kuya. po, good morning, Opo. Kuya Daniel. Opo. Salamat po sa Diyos, Nanay Luisita, sa pagbisita. At sana next na bagbalik mo, may mga kasama ka pa na Magyaya kailangan ako sa magpakonsulta. Opo. Salamat Yayain po ko sa sila Diyos. kasi na-experience ko naman, napakaganda. Tapos komportable. Tapos bukod sa libre, yung pag-a-assist ba? Opo. Hindi ka, yung pag ina-assist ka, welcome na welcome. Opo. Hindi kayo sinisimangutan po. Oo. Opo, salamat Welcome po lahat sa ng Diyos. kilos. Opo. Pagpasok pa lang,
ayun na, yung welcome na ikaw kagad. Opo, salamat po Yeah. sa Diyos, Nanay Luisita, at nakausap ka po namin ngayon. Nakakatuwa po yung inyong feedback sa amin. At sana po, First time ko pa yan. Opo. At sana po matuloy-tuloy natin yan sa awa at tulong po ng Panginoon na Oo. mai-share natin. Ito pong MCGI Clinic para po doon sa mga kapwa natin na nangangailangan. Okay. Sige po, salamat you. po sa Diyos, Nanay Luisita. At syempre, sana po makapagpa-check up na kayo ng inyong paningin. Opo. Ayan mga kasambahay, isa lang si Nanay Luisita sa mga pasyente na matutulungan po natin ngayong umagang ito. At marami-rami pa po sila mga kasambahay. Kaya naman, pwede pa pong humabol yung mga gusto pa pong humabol dito po sa ating clinic. Kasi kanina pa pong 5 a.m. nag-start yung ating pong registration at tatagal po yan ng hanggang 9 a.m. So sa lahat po na makakapagparehistro sa mga oras na yon, lahat po sila sa awa at tulong ng Diyos ay mapaglilingkuran po natin sa araw na ito. Basta wag malilate mga kasangbahay. At yan po muna ang update dito po sa ating optical services area. Humingi naman tayo ng balita sa ating broski na si Ian Miranda. Broski, nasaan ka ba ngayon? Yes, Dini, good morning. Good morning, Kuya. At good morning po sa ating mga kasangbahay. Nandito tayo sa Dental Services Area. No? Dito po yan sa second floor ng ating MCGI Charity Center kung saan dito po pumupunta ang ating mga pasyenteng gustong makapag-avail ng libreng dental services. Katulad po ng mga dental check-up, tooth extraction, dentures, cleaning, pasta. Lahat po yan ay libre dito. Pati po yung mga gamot na ibibigay po sa atin ng ating mga dentist and staff po dito. Wala po kayong bayaran dyan. At ngayon pong araw, meron tayong mag-accommodate po sa atin. Meron tayong 10 staff at 10 dentist na mag-accommodate po sa ating mga pasyente dito sa Dental Services Area. At speaking of mag-accommodate, isa po sa mga-accommodate natin si Tatay Luis na kanina pa nandito. Ayun, si Tatay. Good morning lang po, Tatay. Dito po tayo. Magandang umaga po. Ayun, si Tatay Luis ay tama po ba? First time niyo po dito sa natin, MCGI Charity Center? Opo, first time po. Opo, First time po. Paano niyo po nalaman na may mga ganito pong libreng serbisyo dito po? Dati matagal ko nang nalaman, may nakapagsabi sa akin nung nasa Fortune ako. Ngayon, ay lagi ko man dinadandaanan dito. Kaya lagi ko, sabi ko dito, ay laging maraming pila. Oh, maraming Madaling araw, tao. Maraming tao. Ay madaling araw pa. Kaya sabi ko, ay maganda siguro dyan. Kaya, ay malapit lang ako rito. Kaya kaninang alauna, nandito na ako kanina, umaga-umaga. Ang aga niyo po, Kayo po yung isa sa mga nauna dito sa pila natin. Ako, unang-una talaga ako kanina. Opo. Umaga. At least, po kayo, isa po kayo sa mauunang matapos din kasi nauna Kaya po nga, kayo sa yun nga pila. inisip ko. Pero tayo kayo ba, ilang taon na po ba kayo? Bali, 64 na nung 64 petsa 20 itong Mayo. Okay. 64 na si tatay. At ngayon po dito sa ating dental, ano po bang serbisyo ang ipapagawa po ninyo? Ipapabult ko yung dalawang ngipin na lang sa taas, saka yung pudpud sa baba na isa. Bunot po kayo, dental. Wala, Opo. hindi makangiti ng husto dahil ay... Opo, Ako magaling. Pero ano na po ba yan? Nakakagamit po ba kayo ng may postiso rin po ba kayo? Wala po. Di nagkakaproblema po kayo sa mga pagkain po Ayun niyan. nga, pili lang. Kung pili lang yung kakainin mo, yung mga malambot, saka isda lang, gulay, yung ganun. Opo, pero at least ngayon po makakapagpabunot na po kayo. At dito po kasi yung mga kadalasan sa mga pasyente nating nagpapabunot ng ngipin, pagkatapos po nilang magpabunot ng ngipin, isasuggest lang po ng mga dentista natin kung ilang panahon po magpapahinga at sila po usually nagpapadentures, nagpapapostiso. Kayo rin po ba sakali gusto nyo mag-avail? Kasi libre po yung dentures natin Opo, dito. yun nga po ang talagang sadya ko, magpapabulot, tapos sabay pupustiso, para sabi ko, para makangiti naman ng diretso. Opo, tsaka syempre iba yung confidence kapag may ngipin po tayo ulit. Pero dito po bukod sa dental services po kasi natin, sa mga po natin, dental check-up, meron po tayong mga cleaning, pasta, dentures, meron din po tayong mga iba't iba pang mga serbisyo dito po sa MCGI Charity Center, sa ating MCGI Clinic. Tingin nyo po ba may mga gusto pa kayong ipa-check-up? Kasi syempre po sa edad po natin, tumatanda na po tayo. Meron po ba kayong currently na nararamdaman ngayon na gusto nyo pong ipa-check-up din? Minsan, tumataas ang BP, ganun. Tapos yung sa sugar, tumataas minsan, ganun. Kaya,
dito pala, kompleto na pala rito. Opo, meron po tayong laboratory dito, meron din po tayong physical therapy. Pwede po kayo magpatingin po sa ating mga doctor sa medical consultation. Marami pong mga serbisyo dito. Sa mata, meron din po tayo. Meron din pala nga, no? Lahat po yan tayo libre, pati po yung mga gamot na ibibigay sa atin, wala po tayong babayaran. At hindi lang po ito isang beses kasi pwede po kayong bumalik-balik basta abot po kayo sa natin. O di tamang-tama pala doon sa mga kaibigan ko na nagtatanong din, mga kaibigan. Opo, sige po, pwede niyo pong invite sila. Kaya nga, Invite niyo po mga kaibigan yung mga kaibigan ko dyan na gustong gusto magpa-bunot, magpa-medical dito sa MCGI, libre. Libre pa pagkain. Ayun, kayo po ba nakapag-almusal na po kayo? Nakapag-almusal na. Nakapag-almusal may na. almusal pa eh. Opo. Kaya, saka bukod doon, yung mga assistant, mga mababait, saka talaga entertain talaga. Opo, ina-accommodate po kayo, naalagaan po kayo ng ating mga staff po dito. Tingin niyo po ba sa mga susunod, pag natapos na po kayong bunutan, tingin niyo po at makapag-avail po ng dentures, tingin niyo po ba makakabalik-balik pa po kayo dito? Oh, yun. Babalikan ko talaga dahil yun yung sadya ko, postiso, ganun eh. Kaya, Opo, tsaka sakali po tayo, syempre, kailangan din natin ng mga regular check-up, no? Kasi syempre po, para malaman din po natin kung ano yung estado ng ating health para po tayo, kumbaga, maagapan po natin bago lumala po yung mga sakit po natin. Ayun. Pero yun tay, ano pong pakiramdam na syempre ngayon, makakalibre po kayo ng mga serbisyo ngayong araw? ay, maganda maganda. Dahil libre na, may pagkain pa. Opo, Saka, okay naman. Okay na po yung serbisyo Okay, natin. serbisyo rito, At syempre, makakapag-invite po kayo kung sakaling gusto nyo pong magsama ng mga kilala po ninyo na nangangailangan. Sama nyo lang po sila dito. Yung mga gusto dyan, yung mga kaibigan dyan, mga kumare na gusto magpa-medical, magpa-bunot. Nandito po, libre rito sa MCGI dito. Ayun, libre po ang libre. mga serbisyo natin. Pati- Salamat po pati sa gamot. George, kay Tatay Luis, at sana po bumalik lang po kayo kung kailangan nyo pa po ng mga follow-up at kapag sinuggest po ng ating mga doctors dito. Okay po. Yun lang po. Salamat din sa po. Diyos, Salamat kay, din po. kay Tatay Luis, isa po sa mga magpapabunot dito sa ating dental services area. Again po, lahat po ng mga serbisyo natin dito, libre po yan para po sa inyo mga kasangbahay. At ayun po, yun yung ating counting update lang dito sa ating dental services area. Ngayon, puntaan naman natin si Broski Joshua Junicio. Broski, kamusta dyan? Morning, broski. Dito tayo ngayon sa ating physical therapy area kung saan pwedeng pumunta ang ating mga kasambahay para makapag-avail ng libreng physical therapy. Para sa mga kasambahay natin, baka may nararamdaman ng masakit, hindi na maigalaw. Mas maganda po matignan ng ating mga licensed physical therapist para po maibalik natin yung movement dun sa katawan natin. Kaya ngayon, kausapin natin, maghingi tayo ng advice mula sa ating physical therapist dito po sa ating clinic mula kay Sis Alma Aquino. Sis Alma, good morning po. Morning, Kuya. Good morning po. Sis Alma, kayo narinig ko po kasi habang tinitit yung isang patient natin na importante pala yung although may activity po lagi, maganda, importante rin po pala yung pag-warm up Opo. bago gumawa ng mga activities. So, paano po ba ang tamang routine na dapat gawin? Ano po ba yung mga warm-up activities na dapat gawin ng mga kasambahay natin? Ganito po yun. Halimbawa, mag-exercise po yung isang tao. Punta ka sa gym. No? Kailangan mo i-condition yung muscle mo. Bago mo bawa kung magkakaroon ka ng, gagawin mo yung strengthening exercise, magbibuhat ka ng mga mabibigat. So, ang unang gagawin mo is warm up. Okay. Hindi pwedeng Hindi kagad. buhat na kagad. Condition mo muna yung muscle mo. So, yung isa sa mga warm up na ginagawa, yung stretching. Okay. Nag-stretching tayo. Bukod doon, yung mga active movements lang. Yung parang iinit mo yung muscle. Okay, Warm up eh. galaw lang. Di ba, nag-ano sila? So, after nun, halimbawa, siguro, it will take you, siguro mga 5 minutes yung pinaka-minimum Yung ng warm up. 5 to 10 minutes dapat. So, after that, pwede ka na. Okay na ang muscle mo. Then, after that, yung halimbawa, matatapos ka na, let's say, natapos mo 45 minutes. So, pagkatapos nun, i-cool down mo naman yung muscle mo kasi hindi ka i-stop ka eh. Paano po mag-cool doon eh? Malamig na? Ano po ba yan? Shower, malamig? Hindi naman. Exercise pa rin yun. Exercise pa rin pag cool down. Cool down. Exercise pa rin. Ang gagawin mo pa rin doon, stretching. Stretch mo yung mga feel mo na masyado mo na nagamit na muscle, exercise mo.
So, ito maganda tong ginagawa dahil para maiwasan natin yung mga injuries sa muscles. Bakit po ba nangyayari usually? Kunyari, bigla nga pong nagbuhat na lang. Ano po ba yung pwedeng mangyari O yun nga kapag po yung, hindi nakapag-warm up? yun po yung nai-injured yung muscle, nagkakaroon ng muscle soreness na tinatawag. Di ba pag nag-exercise ka, hindi ka nag-warm up, hindi ka nag-cool down, o nag-cool down and warm up. So, ang nangyayari po is nagkakaroon ng muscle soreness. Kita mo pag after mo mag-exercise, ang sakit ng katawan mo. Right? Oo. Yung iba sinasabi kasi Masakit. parang hinahanap nga nila yung parang ganong feeling kasi feeling nila Hindi nila nagawa yung ano. Yung, Oo nga, parang minsan Oo. parang hindi mas sumakit yung muscle ko, parang mali siguro yung ginawa. So, kapag may soreness pala, hindi rin pala necessarily maganda yung ibig sabihin ng soreness na yun. although part din yun, pero hindi Okay. masakit na masakit. Okay. Kasi may mga muscle soreness na, naku, sobrang sakit. Paggising mo sa umaga, para kang binugbog. Hindi na makagalaw talaga. Yung ano lang, Okay. yung maganda lang yung timpla ng katawan mo. Sa recovery naman po, ano po ba nagagawa ng proper warm-up and cool down? Kasi nga sabi nyo nga po na paggising sa umaga, gaano ka bilis po ba dapat tayo makaka-recover from a workout? Kasi yung iba Yung normal po. Yung normal ideally, paano po ba Ideally, ang recovery? it will take us mga 5 days, 3 to 5 days. Nakaka-recover. So ngayon, ito yung pag yan tumagal na, yung katulad ng sinasabi ko, Yeah, diba, nga po pag tumagal na, bawa, umabot na ng 1 linggo. Masakit pa rin. Oo, masakit pa rin. Naku. May injury na yun. So, kailangan na natin makita yun. Oo. So, paano po sa mga test naman? Paano po ba malalaman kung ano naman po yung na-injure? Kasi ang dami pong pwedeng ma-injure sa atin na masakit. Pwedeng muscle, pwedeng yung mga joints, tendon, ligaments. Paano po ba ang mga diagnostic test for that? Tinetest po natin. Yung halimbawa kung muscle po yung may injury, lalagyan mo ng resistance. Halimbawa, biceps, masakit. So, Aanuin mo siya, titignan mo. Pagbubuhatin po natin siya. Buhatin mo or bibigyan mo ng resistance. Halimbawa, ganyan, tapos masakit. So, probably muscle yun. Okay. Pero sa mga kasambahay po natin na pupunta dito na may mga sakit na nararamdaman, ano po ba yung mga magandang mga diagnostic test na kailangan po nilang dalhin para po matignan natin, para mas madali nyo pong ma-assess yung mga condition po nila? Halimbawa, kung ang condition is nagkaroon ng injury, so kailangan meron ng mga x-ray. Okay. Pa-x-ray na natin. Yung mga hard hit talaga, yung talagang na-injured. X-ray po talaga yung number 1 natin na ina-advise. Yan, maganda. Para pagdating ng mga kasambahay, kung meron kayo nararamdaman, mas madali kayo matitreat ng ating mga physical therapist para naman hindi naman sayang yung punta po nila dito sa ating charity center. Again, maraming salamat po, Sis Alma Aquino, for the advice. Sana po ay makabisita ang ating mga kasambahay dito sa ating physical therapy area dito sa ating MCGI Charity Center. Ngayon naman, makibalita tayo mula kay Sis Dency Andres sa MCGI Diagnostics Center. Yes, good morning Joshua, good morning Kuya, at good morning sa ating mga kasambahay at salamat sa Diyos. Sa muling pagkakataon, narito nga pong muli tayo sa ating pong MCGI Diagnostic Center dito po sa Apalit, Pampanga. Ito ang balita dito po sa ating area. Nagsimula nga po ang ating registration kaninang alas 5 ng madaling araw at magtatagal ito hanggang mamayang alas 9 ng umaga. At hanggang sa ngayon, at the moment, Brother Joshua, ay ongoing po ang pagkasagawa ng ating mga vital signs assessment para po sa ating mga pasyente together with our team from UNTV News and Rescue at mga volunteer practitioners from MCGI o Members Church of God International Health and Care Ministry Department. At isa nga po sa mga pasyente na nakapila kanina ay ating pong makakausap ngayon. Kasama ko po si Ma'am Maria Carmon Reyes. Ayan po. Ito po siya, ma'am. Dito po tayo. Ang magpapakonsulta po ay ang kanyang tatay. Ayan po. Ma'am Carmen, good morning po. Good morning din po. Opo. Kumusta po kayo, ma'am? First time po ba ninyong magpo-consult dito po sa ating diagnostic center? Opo, first time po. Ano po ang ipapakonsulta ni tatay? Si tatay po, inihingal po siya, tsaka yung paa po niya namamaga. Kaya yun po, pumunta po kami dito, re-refer po kami dito. Ayun po. Paano niyo po ba nalaman, Ma'am Carmen, na meron pong libreng konsulta at mga libreng gamot dito po sa atin pong MCGI Diagnostic Yung Center? pong kapatid ko po, kaanib po dito sa MCGI po. Kapatid po siya. Ayun. Salamat po sa Diyos.
Sabi po niya, punta po daw kami dito sa MCGI. Opo. Kumain na po ba kayo, Ma'am Opo, Carmen? nag-almusal na po kami. Opo. Yan. At mamaya nga po sa tulong at awa ng Diyos ay mapapatingin na po natin sa atin pong mga volunteer doctor si Tatay. Ano nga po pang pangalan ni Tatay? Felix Vergara po. Ayun po. At may awa po ang Diyos, mamaya ay mabigyan din po siya ng gamot, kung ano po yung kailangan pong gamot, at assistive devices kung kinakailangan. Basta ma-orient or masabi po natin sa ating pong mga volunteer doctors kung ano po ang kailangan. Ayan po. Baka po may gusto pa po kayong sabihin, Ma'am Carmen. Hindi po. Kaya naano po kami dito dahil nga po yung tulad naming isang yung wala po kaming yung financial na dito libre daw po yung pagpapagamot tsaka yung mga gamot po libre daw po kaya dito kami maganda pong ma-avail yung serbisyo po dito sa MCGI po. Opo. At malaking katipiran nga po para po Opo. sa ating Malaki pong ano po sa amin dahil wala po kaming financial talagang dito libre po lahat. Pati po pagkain. Ayun, salamat po sa Diyos. Baka gusto niyo pong ipag-anyaya rin sa ating mga kababayan at mga kapitbahay para kung sila rin po ay nangangailangan ng mga medical attention ay pwede po silang pumunta dito. Yup. Mga kasambahay, punta po kayo dito sa MCGI. Libre po lahat. Yan lang po. Ayan, salamat po sa Diyos, Ma'am Carmen. Ayan po, sige po. At yan nga, Brother Joshua, tutulungan po natin sa tulong at awa ng Diyos ang ating pong mga kababayan, kasambahay na nangangailangan ng mga medical assistance po at libre po natin silang pagsisilbihan kasama ng pamimigay po natin ng mga libreng gamot o assistive devices na kanilang kakailanganin. Magtatagal nga ang ating pong registration hanggang alas 9 ng umaga dito po sa Apalit, Pampanga, MCGI Diagnostic Center located at MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. At hindi lang sa mga medical services, kung kailangan po ng ating mga kasambahay na may makausap ng mga abogado, meron din pong naka-duty dito para po makapagkonsulta sila ng mga usaping legal. Ayan po. At syempre po, ang ating pong mga free medical services na ibibigay po kinakailangan o kikater para po sa ating mga kasambahay. Libre po ang medical adults consultation dito. Meron pong pediatric consultation. Kailangan po nilang magpabunot ng ngipin. Libre po ang ating pong mga dental services. Optical services with eye examination with free reading glasses. Meron pong ophthalmology consultation. At sa ating pong mga other services, meron pong x-ray, ECG, laboratory. Ayan, kailangan po itong ipinapa-schedule. Makausap po muna ng ating pong mga volunteer doctor at may schedule ang kanilang laboratory dahil po may mga fasting po yan isinasagawa. Ang atin pong physical therapy at yun nga ang atin pong legal consultation. At magbabalik po kami hanggang dito po muna ang ating update dito po sa ating MCGI Diagnostic Center. Back to you there, Brother Joshua. Maraming salamat Sis Dency Andres live sa ating MCGI Diagnostic Center. At mga kasambahay, kung kayo naman po ay malapit dito sa ating charity center sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City, ay pwede po kayong humabol dahil ang registration time po natin ay nagsimula kayo ng alas 5 ng umaga hanggang mamaya po yung alas 9 ng umaga. Kaya pwede pa po kayong humabol mga kasangbahay. Samantala, tuloy-tuloy lang po ang ating libreng medical services dito sa ating charity center. Kaya wag po kayong alis, magbabalik po ang Good Morning Kuya. Nagbabalik ang Good Morning Kuya. Narito po ang ilan sa ating good news. Magandang balita para sa mga motorista at consumer. Umaasa ang Department of Energy na magtutuloy-tuloy na ang pagbaba ng presyo ng langis kasunod ng peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Alamin natin ang detalye sa good news ni Gladys Towabi. Nagpahayag ng pag-asa ang Department of Energy na magpapatuloy ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na buwan dahil sa formal na paglagda sa kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Amerika at Iran. Ayon sa ahensya, positibo nang tumutugon ang pandaigdigang merkado sa usapin ng kapayapaan sa gitnang silangan na isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng langis sa mundo.
Sa katunayan, bumaba na ang presyo ng langis mula sa mahigit 120 piso kada litro noong kasagsagan ng krisis, tungo sa humigit kumulang 80 piso kada litro sa kasalukuyan. Ipinapakita rin ng mga kamakailang rollback sa presyo ng petrolyo ang pagbuti ng sentimiento sa pandaigdigang merkado habang umaasa ang mga mamumuhunan sa tuluyang pagresolba ng tensyon sa rehiyon. Gayunman, sinabi ng DOE na maaaring abutin pa ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago tuluyang maramdaman ang mas malaking pagbaba ng presyo dahil sa pinsalang iniwan ng digmaan sa ilang oil storage at production facilities. Sa kabila nito, nananatiling positibo ang pananaw ng ahensya na makatutulong ang kasunduan upang maging mas matatag ang supply ng langis at makapagbibigay ng mas mababang presyo ng petrolyo para sa mga Pilipino. Gladys Tuwabi, at ito ang good news. Magandang balita naman para sa mga consumer. Mas mababang transmission charges ang makikita sa electric bills ngayong Hunyo matapos mag-anunsyo ng bawas singil ang National Grid Corporation of the Philippines. Alamin natin ang detalye sa Good News ni Mia Alonzo. Inihayag ng NGCP na bababa ang overall transmission rates ngayong buwan na inaasahang magbibigay ng kaunting ginhawa sa mga kabahayan at negosyo sa kanilang bayarin sa kuryente. Sa ilalim ng bagong rate adjustment, nasa 0.56 kada kilowatt hour na lamang ang sisingilin para sa transmission service o paghahatid ng kuryente mula sa mga power plant patungo sa mga distribution utilities. Ipinaliwanag ng NGCP na ang pagbaba ng singil ay bunsod ng mas mababang transmission wheeling charges na isa sa mga pangunahing bahagi ng transmission costs. Nakatulong din sa pagbaba ng rate ang mas mababang ancillary services charges o ang gastusin para sa reserve power at iba pang support services na kinakailangan upang mapanatiling matatag ang supply ng kuryente. Inaasahang makikita ang epekto ng bawas singil sa mga electric bill ngayong Hunyo, bagay na magbibigay ng karagdagang ginhawa sa mga consumer sa gitna ng patuloy na hamon sa presyo ng mga bilihin at iba pang pangunahing gastusin. Mia Alonzo, at ito ang Good News. At yan ang ilan sa ating good news sa araw na ito. Mga kasambay, ito naman po ang ating locations ng Mobile Dental and Optical Clinics ngayong June 19, 2026, Friday. Ang unit number 1 ay nasa Quezon Ave, Barangay Catbangen, San Fernando City, La Union. Ang unit number 2 po ay nasa Block 11 Phase 2, Barangay Cristo Rey, Capas, Tarlac. Ang unit number 3 ay nasa Purok 9A, Barangay Poblacion, Tupi, South, Cotabato. Habang nasa Giwan, Barangay Hall, Zamboanga City po ang unit number 4. Ang unit number 5 ay nasa Barangay Fuentes, Banate, Iloilo. At ang unit number 6 ay nasa Celadon Town Square, Abuno, Barangay Pahak, Lapu-Lapu City, Cebu. Yan. Hanapin nyo lang po ang mga locations po na yan para kayo po ay makapagpa-check up po sa ating MCGI Mobile Dental and Optical Clinics. At ngayon naman mga kasangbahay, masarap na sweet treat at patok sa karamihan ang cheesy donuts. Pero alam nyo ba na pwede rin itong pagkakitaan mula sa abot kayang halaga? Yan ang ituturo natin para sa ilang residente ng Rizal Avenue sa Caloocan bilang parte ng ating Free Livelihood Project ngayong araw. Ngayon, maki-update tayo mula kay Brother Nathan Gabriel Protestades. Good morning, Brother Nathan! And good morning po mga kasambay. Isang masigla at magandang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa lugar ng NCR District 1, Rizal Avenue Extension, Caloocan City upang isagawa ang isang livelihood project bilang pakikibahagi sa programa ng MCGI Youth na katuwang sa Public Service Advocacy ng UNTV sa pangunguna ng ating Kuya Daniel Razon. Layunin po ng livelihood project na ito na makapagbigay ng tulong at oportunidad sa ating mga kapwa-tao upang magkaroon sila ng karagdagang kaalaman at kasanayan sa kabuhayan at makapagsimula ng
maliit na pagkakakitaan para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya naman, kasama po natin ngayong araw ang isa sa mga miyembro ng MCGI Youth na si Mr. Charlie Rarugal upang magbahagi po ng kanyang kaalaman ngayong araw sa ating livelihood seminar. Magandang umaga po, Mr. Charlie. Magandang umaga po din po maging sa ating mga kasambahay na patuloy po na nanonood at nakikisa sa ating programa. Isang malaking pagkakataon po ito na makabahagi ng kaalaman tungkol sa ating livelihood project, lalo na po sa mga gustong matuto ng bagong kasanayan na maaari nilang magamit bilang panimula ng kanilang maliit na negosyo. Ayan, salamat po sa Diyos, Mr. Charlie. Ngayong araw, ano po ba yung matututuhan natin? Ano po yung may ibabahagi niyo po sa amin ngayon po sa ating livelihood seminar? Ngayon po, araw na ito, ibabahagi po natin yung proseso at kaalaman tungkol po sa paggawa ng ating produkto na tawag ay Milky Cheese Donut. Layunin po ng matutunan ng mga participant ang tamang paraan ng kailangang sangkap o materyales kung paano nila ito maaaring mapaunlad bilang sa pagkakakitaan. Hindi lamang po sa paggawa na matututunan nila, kundi pati na rin po ang pagiging masipag, masinop at responsable sa paghawak ng isang maliit na negosyo. Ayan, siguro po, Mr. Charlie, baka pwede niyo po kaming i-run through kung ano-ano po yung mga ingredients na kailangan at maging yung proseso po sa paggawa po ng produktong tampok po natin ngayong araw. Opo, ang ating pong produkto ay yung Milky Cheese Donut po natin. Ang mga ingredient nito po, simple lang naman po eh. Meron po tayong bread flour, sugar, salt, and vanilla. Then yung ating vegetable oil or shortening, yung pinaka-pots niya. Yun lang po. Ayan, mukhang medyo natatakam po ako, Mr. Charlie. At salamat po sa Diyos. Siyempre, malaking tulong din yung mga ganitong programa po sa ating pong mga kasambahay na nagnanais na magkaroon po ng kaunting pagkakakitaan. Tama po, isang simpleng kaalaman ay maaaring maging malaking bagay na kapag sinamahan ng sipag at determinasyon. Kaya sana po, ang mga matututunan nila ngayon ay magamit nila, hindi lang ngayong araw, kundi sa kanilang pangmatagalan na kabuhayan. Ayan. Siguro po, sa mga kasambahay po na nakikinig ngayon, baka meron po kayong mensahe sa kanila, lalo na po dun sa mga gustong sumubok, medyo natatakot, medyo hesitant, baka po meron po kayong mensahe, Mr. Charlie. Mensahe ko lang po, wag po tayong matakot magsimula. Lahat naman po na matagumpay na negosyante ay nagsimula sa maliit na hakbang. Kung may tiyaga, determinasyon at kagustuhang matuto, malaki po ang posibilidad na mapaunlad ang isang simpleng gawain. Ayan. Maraming salamat po muli, Mr. Charlie Rarugal, ang atin pong kasamang magbabahagi po o nagbahagi ng kanyang kaalaman ngayong araw. At dadako naman po tayo sa ating audience interview. Narito po isa po sa ating mga audience participant po ngayong araw sa ating livelihood seminar. Sige po. Ayan, hello po. Good morning. Good morning po. Good morning po. Maaari po ba ninyong sabihin sa amin ang inyong pangalan at yung natutunan niyo po sa atin pong naging seminar? Sige po. Ako po si April Barameda, galing po sa Baisa. Ang natutunan ko, Brad, gumawa po ng tinapay. Yung mga simpleng paggawa po, tapos Ayan, sa tingin niyo po ba magiging malaki po yung ang tulong po nito sa inyo pong buhay, lalo na po sa pagnanasa niyo pong magkaroon ng kaunting pagkakakitaan? malaking bagay po ang tulong nito kasi pwede po gumawa kahit kaunting ingredients lang po. Pwede na po makapagsimula nito. Ayan, salamat po sa Diyos. Medyo kinakabahan po yung ating audience. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. At bukod po sa mga natutuhan ng ating mga participants ngayon pong live seminar bilang panimula rin po, ay meron po tayong inihanda na 10 na ipamamahaging starter pack na naglalaman po ng mga baking materials po para po sa ating mga participants na makakatulong po sa kanilang small businesses. At dyan po, nagtatapos ang ating pong report. Kaya naman po, sa
sasamantalahin na po namin yung pagkakataon, Miss Ira, para po makabati po ang mga kasama dito po sa Rizal Avenue Extension. At mula po, sige po, ipon na po tayo. Ayan. And mula po dito sa NCR District 1, Rizal Avenue Extension, Caloocan City, good morning, Kuya! Maraming salamat sa inyo dyan po sa Rizal Avenue, Caloocan City, Brother Nathan Protestades. Ngayon mga kasambay, ito naman ang ating MCGI Diagnostic Center and Charity Center schedules. Ang ating pong MCGI Diagnostic Center sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga ay bukas po Mondays to Friday. Ang registration time po from Monday to Thursday ay 10 a.m. to 12 p.m. Pero pag Friday po ay 5 a.m. to 9 a.m. Meron naman tayong weekly medical mission na ginaganap po natin sa Barangay Doña, Orani, Bataan. Every Monday yan mga kasangbahay at ang registration time ay 5 a.m. hanggang 9 a.m. Ang MCGI Charity Center sa Valenzuela City naman ay matatagpuan sa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City every Monday. Ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. Meron din po tayong MCGI Charity Center sa Parañaque City. Located po yan sa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Open naman yan every Tuesday mga kasangbahay at ang registration time dyan ay 5 a.m. hanggang 9 a.m. din po. At meron ding MCGI Charity Center sa Quezon City sa number 35 Reliance Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Every Wednesday naman po ang schedule dyan. Ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. Siyempre, sa Davao del Norte, meron din tayong MCGI Charity Center dyan, mga kasangbahay, sa Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Bukas po yan every Thursday at ang registration time po dyan ay 6 a.m. hanggang 11 a.m. At ang ating MCGI Clinic dito sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City ay bukas every Friday. Ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. Ngayon naman, kumustahin natin ang public services na isinagawa ng MCGI Youth. Saang lugar kaya sila ngayong araw? Makibalita tayo mula kay Brother John David Anso. Good morning, Brother John. Kumusta dyan? Good morning, Kuya, at good morning sa ating mga kasambahay. Kuya, live po tayo ngayon dito sa Malinta Elementary School, Dasmariñas City, Cavite, kung saan tayo po ay kasalukuyang nagsasagawa ng community service. Bukod po sa isinasagawang repainting sa ilang parte ng eskwelahan, mayroon din tayong ginagawang free haircut para sa ating mga estudyante na open po sa mga lalaki at maging sa ating mga guro. Lahat po ito ay sinimulan po natin kanina at patuloy po ang pagbibigay serbisyo hanggang mamayang tanghali. Kaalinsabay po niyan ay namimigay rin po tayo ng free meals sa kanila ngayon at ongoing na po ang pamimigay natin sa mga bata ngayong araw. Kasama, ngayon po ay nandito po ang ating... Ayan po, kasalukuyan pong nandito ang ating Adopt a School Coordinator. Ayan po, kasalukuyan po na ongoing ang ating free haircut. At ngayon naman po ay kasalukuyan ding namimigay ng ating free meals para sa ating mga estudyante ngayong araw. Pagdating ka lang, babe.
Balikan natin si Brother John David dyan sa Dasmariñas, Cavite para sa kanilang update. Sa ngayon, panoorin naman natin ang iba pang community services na isinagawa ng MCGI Youth para sa ating mga kababayan sa iba't ibang lugar dito sa bansa. Isa ang sa Cumuno Beach sa bayan ng Accra, Ghana, Africa sa mga pinakadinadayo ng mga lokal na turista, lalo na sa mga holiday. Di gaya ng mga karatig nito, ang sa Cumuno Beach ay libre para sa lahat, kaya naman dumarami na rin ang mga business dito. Ang resulta, mas marami din ang basura. We are also appealing to the people living here or selling here that sanitation, if you don't clean your environment, it will bring a lot of diseases, such as cholera that I have mentioned, typhoid, dysentery, even environmental aesthetic is a problem because you can't come and sell in a filthy environment and a customer will come and buy. Ito ang nag-udyok sa mga MCGI Youth sa Ghana para magsama-sama at linisin ang mga tuyong halaman at mga pinagkainang mga plastic sa beach na ito. It's a problem or it's a canker for us because all the time when we preach or we educate the people around the beach to clean their environment clean, they don't take it well because sometimes they talk about facilities that they don't have, like putting up dustbin. Sa cleanup initiative na ito, nakatulong ang mga kabataan ng MCGI sa bansang ito para masiguro ang kalinisan ng beach at seguridad ng mga bumibisita dito. We all know cleanliness is next to godliness. So by cleaning the community, it will take away a lot of diseases like the common ones, typhoid, fever, cholera. Normally, these diseases, people see it as normal, but in a split second, you can just lose life. We are grateful for this opportunity, and we thank the head of the MCGI for organizing such a nice program. Normally, such programs are hardly to come by. For an NGO to sit down and plan that today we are having a cleanup at the beach, we are grateful, and we wish for more to come. Thank you. Gaya ng Ghana, marami rin ang coastal areas sa ating bansa. Kaya naman tumungo rin ang ating mga MCGI Youth sa mga bayan ng Butuan, Kabadbaran, Buena Vista at Carmen sa Agusan del Norte para maglinis. Sa Surigao del Sur naman, nalinis din ng mga kabataan ang mga nagkalat na basura sa barangay poblasyon sa bayan ng Tagbina. Bukod dito, namigay rin sila ng libreng almusal sa mga motorista. Sama-sama tayong gawing malinis ang kapaligiran dahil iisang mundo lang ang ating tahanan. Ngayon naman, makibalita tayo mula sa dental service area mula kay Broski Ian Miranda. Broski, kumusta dyan? Yes, bro, si Joshua. Good morning. Good morning, Kuya. Good morning po ulit sa ating mga kasangbahay. Nandito tayo ulit ngayon sa dental services area dito po sa MCGI Clinic. Again, kaunting update lang po dito sa ating dental area. Kung kanina may nakausap tayong galing sa extraction room at magpapabunot ng ngipin. This time naman may kakamustahin tayo na galing naman sa denture room natin. At ayun, isa sa mga pasyente natin, si Mami Veronica. Good morning po. Andito po tayo, dito lang po tayo. Mangangamusta lang po ako saglit dito po sa ating syempre sa atin pong dental services. Galing po kayo sa denture area. Ano po ba ang po ninyo doon? Nag-claim na po ba kayo ng inyo pong dentures? Ayun po, sir. Na-claim nyo kakakabit lang po. Ay, kamusta po? Okay naman po. Okay naman po. Ito nga po, sa katunayan, suot-suot ko. Suot nyo na. Ay, pwede po kayo mag-smile ng konti sa camera po natin. Ayun. Okay na po ang smiley mami. Pero yun, mami, kamusta naman po yung
proseso po dito ng pag-avail nyo po ng inyong pong dentures sa ating pong dental area dito sa MCGI Clinic? Kamusta naman po? Okay naman po, sir. Okay naman po. Kasi- Pwede, apo. Kahit medyo po may katagalan po, at least kahit paano po, eto na po, dumating na po tayo sa time na nagkaroon na po tayo ng magandang ngipin. Opo. Tsaka wala po tayong babayaran. Siyempre, alam naman po natin yung mga presyohan din po ng mga ganito po, mga dental services sa iba na nagpapabayad. Medyo malaki-laki rin po kasi may mga nakakausap po tayo. Pero ayun po, gano'n na po ba kayo katagal na hindi po nakakapagpa-dentures? Ang tagal-tagal na rin po, sir, kasi nung nagpabunot po ako, gusto ko po magpapostiso po. Pero meron po akong isang kaibigan na nagyaya po sa akin na sabi niya, sumama ka na lang sa akin sa pupuntahan ko kasi doon walang babayaran, libre. Tapos sabi nga po nila, makakain ka pa ng libreng lugaw. Opo. So, ako po ay natutuwa at nagpapasalamat po ako kay Ate Baby na nayaya niya po ako dito. Kaya nung mga time po na na okay naman po yung pag-a-approach po dito sa amin, nagsama na rin po ako ng mga ilang kaibigan po na sinamahan ko rin po dito para magpa-check up po sa dental, sa medicine, sa medicine? Medical consultation. Opo. Ayun po, nakapagsama pa po pala kayo, no? Para syempre po, makatulong din po tayo sa ating mga kapwa-tao. At ayun, mami, maraming... Bagay po kasi, sir, Opo. yung natutulungan po yung mga kapwa po natin. So, hindi na po sila mag-aaksaya pa ng kung saan kukuha po ng mga pambayad or Opo. kasi sa hirap po ng buhay. Totoo po Kaya yan. maraming salamat po sa MCGI po. Ayun, maraming salamat din po sa Diyos, kay Mami Veronica. Sana po makabalik din po kayo sa mga iba pong mga follow-ups kapag sinadjust po ng ating mga doctors. Thank Balik you lang po po sa kayo. lahat. Ayun po. Sige po. Ilan po, salamat sa Diyos. At isa po si Mami Veronica sa mga natulungan natin at nakapag-claim ng kanyang dentures dito sa ating dental services area. At ayun, yun lang yung update natin dito sa ating dental area. Ngayon naman, puntahan naman natin si Ira na nasa medical consultation area. Ira, good morning. Yes, good morning, Broski. At ngayon, hindi ko na patatagalin pa kasi napakaswerte ko. At nakasama ko si Nanay Swerte para makakapanayam natin sa umagang ito. Magandang umaga po, Nanay Swerte. Magandang umaga din. Kumusta po kayo? Ayos lang. Ano po ang inyong ipapacheck up sa umagang ito? Ang ko talaga dapat denture. Opo. Wala na daw ng denture by October na. Medical na lang. Kasi medyo marai-rai nga pong schedule. Pero Hypertension ko. pila na lang kayo sa mga susunod kasi sayang naman, 'di ba? Alam natin ang presyuhan ng dentures po sa labas din para kahit papaano tumatakbo yung araw. Di may hinihintay kayo na postiso. Pero ngayon, ipapacheck up niyo about sa inyong hypertension. Matagal na po ba kayong may high blood? Oo, mga 8 years na. 8 years na. Balita ko, first time nyo dito sa MCGI Clinic. Kumusta naman po so far ang experience? Saya. Natutuwa po kayo? Parang na-amaze ako na, ay ganito pala dito. Ba't ba kayo na-amaze? Yung ninyo, yung pag-aasikaso, maganda. Opo. Sino po ba ang nagsama sa inyo dito? Yung kapitbahay namin. Opo. Nagpa-denture sila. Kaya sumabay din ako. Okay. Na-interview rin yun. Okay. Kasi nga, sabi nga ni Nanay sa akin kanina po, yung mga nagsama daw sa kanya dito, na yun nga, na-interview na, tapos nakaikot na rin sila ng mga services dito sa MCGI Clinic. Pero ayun, Nay, since kayo nga po, 8 taon na kayong nagme-maintenance sa inyo pong hypertension, alam nyo naman na rin siguro yung gamutan, mga ilang paalala sa inyo ng mga doktor, pero syempre po, maigi dahil first time nyo po dito, makapalagayan nyo po ng loob din yung ating mga doktor. Mababait po yan sila. Sabihin nyo lang po kung ano pa yung iba pang concerns po ninyo. Baka ma-refer kayo sa iba pa nating mga services katulad niya. May ECG tayo dito. Meron tayong iba pang mga laboratory test po. At kagaya nga po ng paalala ko kanina, libre rin po yung ating mga gamot dito. Kayo po, di na kayo mabibili pa ng mga maintenance medicines nyo sa labas, Nandito naman po meron tayo Less dito. na yung budget. Oo nga. Sa tingin nyo ba, Nay, ano pa yung iba pang gusto nyong ipagawa sa susunod na balik nyo dito po? Yan yung sa mata.
Opo, bakit? Ano po bang may concern pa ba kayo sa mata niyo? Malabo na rin yung mata ko eh. Parang laging nagmumuta, ganun. Okay, ilang taon na ba kayo na matanong ko? 5'9" na. Parang di naman halata, mukhang bata naman. Pero ayun, nanay, swerte. Maraming salamat. Kami po ay nadalaw nyo din dito, no? At binigyan nyo rin po kami ng pagkakataon na mapaglingkuran po kayo. Maraming salamat po sa pagpili ninyo sa MCGI Clinic. Sige po, baka po meron naman kayong gustong sabihin or may mensahe kayo. Imbitahan nyo rin po yung iba, mga first time pong magpapacheck up dito. Sige po. Nagpapasalamat ako dahil napunta ako dito. Masaya pala. Oo, tsaka kung sino man yung gusto mo pumunta rito, welcome sila, alam ko. Ayun. Tama po yun. Welcome po kayo dahil wala pong pagtatangi dito sa MCGI Clinic. Yun po ang laging paalala ni Kuya Daniel Rason. Sa maliit na paraan, makapaglingkod po kami sa inyo. Kahit ano man po ang religion ninyo, ano man po ang lahi, wika, at political affiliations. Basta po meron kayong pangangailangan, punta lang kayo dito. Wag po kayong mahihiya. Maraming salamat po sa Diyos. Nanay, swerte. Sana po ay sa susunod, pag na-interview ko kayo, meron lang kayong dentures, di ba? Maraming salamat po. Enjoy lang po kayo dito sa MCGI Clinic. At ngayon, maraming salamat po, Nay. At ngayon, mga kasangbahay, no? Muli nating pinapaalala ang atin pong registration time hanggang 9 a.m. po, pero hindi man po ibig sabihin na natapos na po lahat ng check-up natin kapag 9 a.m. Hanggang registration lang naman po yun, pero lahat po ng pasok doon sa cut-off po natin na 9 a.m. for the registration, kayo po ay maa-accommodate natin at matcha-check up naman. Ngayon, hingi tayo ng update sa ating isa pang siski, si Teeny Bells. Teeny Bells, nasan ka ba? Hi, Ira! Nandito naman ako ngayon sa ating pharmacy. At tuloy-tuloy po yung pamamahagi ng ating pong mga kasamang volunteers dito ng mga gamot doon po sa mga pasyente natin na tapos nang makapagpa-check up sa ating medical consultation area. And speaking of medical consultation area, as of 7:30 a.m., mayroon na po tayong 63 na mga pasyente na nakapagpa-check up sa ating pong general medicine. May 6 sa pedia, 20 sa optical at 36 naman sa dental. Sa kabuuan, mayroon na po tayong 125 na mga registered patients dito po sa ating clinic as of 7:30 a.m. At mayroon naman na po tayong 33 na mga nabigyan ng gamot as of 7:40 a.m. dito naman po sa ating pharmacy. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagseserbisyo gaya nga ng sinabi ni Ira hanggang makompleto or mabigyan po natin ng gamot lahat po ng makakapagparehistro ng hanggang 9 a.m. Kaya habol na po ang mga habol. Dito po yan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. At gusto lang pong bumati ng mga kasama namin dito sa pharmacy kasi may kasama po tayong pharmacist na nagbo-birthday po ngayon. So 1, 2, 3, Happy birthday! Sa ating pong pharmacist, si Sis Malu. Ayun po, marami pong salamat sa Diyos. And puntahan naman natin ang ating pong kasama si Sis Dency Andres na nasa MCGI Diagnostic Center. Ayan po, at ito nga po ang ating update dito po sa ating MCGI Diagnostic Center. Kasama ko po dito si Ma'am Lorna Laksa upang mag-share din naman po ng kanyang experience dito po sa ating MCGI Diagnostic Center. Sige po, Ma'am Lorna. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Nagkaroon po kami ng pagkakataon makapunta dito upang magpatingin po sa optical. At ganoon din po sa sa MCGI. Papasalamat po ako sa Diyos dahil hindi lang po dito may mga iba pa po silang serbisyo katulad po ng mister ko po, palagi ko pong kasama. Bali dito na rin po siya nagpapa-check up. Ganun po. Malaki pong tulong sa atin po at inaanyayahan ko po kayo na subukan po ninyong pumunta dito para maranasan naman po ninyo mga serbisyong ibibigay po sa inyo dito. Maganda pong pagkakataon to sa atin. Ayan, salamat po sa Diyos at mamaya ay mag-a-avail po siya ng atin pong free optical services po at mibigyan po natin siya ng free reading glasses mamaya. At as of this 7:30 a.m., Sis Tini, tayo po ay mayroon ng total of registered patient na 108 at 55 dito ang medical adult consultation, isa sa pedya, mayroon na pong 32 sa dental at may na pong nakatalang 20 para po sa optical. At yan, kasama ko po ang ating mga
inays dito po mula po sa atin pong MCGI Mothers Club na lagi po nating laging kasama na umaagapay po sa mga pagkain, pag-aasiste sa atin pong mga pasyente, sa atin pong mga kababayan dito po sa MCGI Diagnostic Center. Kaya shout out po sa atin pong MCGI Mothers Club at sa mga mamis po natin dyan sa kitchen na nagluluto. Hello po, ayan. At hanggang dito po ang atin pong update dito po sa MCGI Diagnostic Center. At ang aming pong pagbati mula po sa ating mga nanay, MCGI cares, MCGI shines, to God be the glory. Good morning, Kuya! Ayan, maraming salamat po sa Diyos sa muling pagkakataon pong muli at sa susunod, back to you there, mga kasama si Stini. Salamat po sa Diyos, Sis Dency, at sa lahat ng ating pong mga volunteers sa ating MCGI Diagnostic Center. Yan, at syempre, binabati rin natin sila kuya at si ate. Good morning, Morning po. kuya at ate. Kuya Na- natin. At ngayon na pinapakita natin na MCGI Cares, hindi lang natin sinasabi, nakikita rin sa paggawa ng lahat ng nakikiisa. Maraming salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. At syempre maraming salamat din sa pagsama sa amin mula pa kaninang 6:30 in the morning. Sana ay nag-enjoy at marami kayo natutunan buong linggo. Kung nabitin kayo, samahan niyo ulit kami next week, God willing, dahil mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya! Pag-ibig!